Isang mapagpalang pagbati sa lahat. Welcome muli mga ka-channels sa aking Anong Say Mo segment na kung saan ay pag-uusapan naman natin ngayon ang muling pagbangon ng ating ekonomiya matapos itong sumadsaad noong second quarter into negative 16.5% ang ating gross domestic product na kung saan ay idiniklara ng Philippine Statistics Authority na kung saan tayo ho ay nakakaranas ng economic recession. Ngayon, ang tanong ho natin, dahil papasok na nga ho yung bare months, na kung saan ay traditionally sa Pilipinas ay ito ho yung pinakamasigla ho at pinakamataas ang paglago ng ating ekonomiya dahil nga ho sa tumataas yung consumption spending ng mamamayan kapag Christmas season. At the same time ay mas mataas din ho yung kanilang capacity to buy dahil nga ho sa may tinatanggap na 13-month pay at Christmas bonuses. Ito bang sitwasyon na ito ay makapagpapabangon ba ng ating ekonomiya? Ito ho ay matapos tayong sumadsad yung ating ekonomiya bunga ho ng pagsusumikap natin na i-contain ho yung paglaganap ng COVID-19 pandemic. Dahil nga ho doon sa containment natin ay naobliga ho tayo na magsagawa ng mga lockdowns ho sa ating ekonomiya. Katunayan ay yung buong Luzon ay sinailalim natin into lockdown kasama ang bahagi ho ng Cebu at ng Davao noong March 17 to April 30. Tapos ilang bahagi ho ng Metro Manila ang nakapaloob pa rin sa enhanced community quarantine ng mahabang panahon. At sa kasalukuyan, ang Metro Manila ay nakapaloob pa rin ho sa GCQ o General Community Quarantine at yung ibang mga lugar ay nakapaloob naman ho bilang modified General Community Quarantine. So kung anong kaibahan ng mga yan, actually medyo mas maluwag lang ng konti. But still, meron pa rin hong restriction sa movement ng mga tao, meron pa rin restriction ho sa tinatawag ho nating economic activities. Ngayon ang tanong ho natin, makababangon na ba ho yung ating ekonomiya? Actually, kung titingnan nga ho natin, yung second quarter, sad-sad ho talaga tayo. Negative 16.5% yung naging performance ho nating gross domestic product. Para dun ho sa mga hindi ho pamilya sa kanila yung gross domestic product, ito ho yung pangkabuang halaga ng mga nalikang produkto at serbisyo ng isang bansa. Sinusukat ho yan ay annually, pero may pagsukat din ho quarterly para makita ho yung paglago. Yung binabanggit ko ho kanina, kung titignan ho natin, yung last quarter ng 2019, tayo ho ay nagtala ng 6.7%. Ito ho yung pinakamataas sa lahat ng quarter ng 2019. Kasi ito nga ho yung sinasabi nating bare months o yung tinatawag nating Christmas season. So makikita rin natin yung paglagapak natin ang pagpasok ng first quarter into negative 0.7%, into negative 16.5% ng second quarter na kung saan ay may tuturing na pinakamalalang pagsadsad ng ating ekonomiya sa kasaysayan. Ang huli ho nating sumadsad yung ating ekonomiya into negative 7% ay noong huling yugto ho ng Rehimeng Marcos. Ito yung 1984 to 1985 na kung saan ho nagapak ho yung ating ekonomiya. So although sinasabi ito ho ay nararanasan globally at sabi nga ho ng World Bank, ito ho yung worst economic recession since World War II. Ngayon, dahil nga bare months na, sabi ko nga kanina, which is tumataas ho yung pagkonsumo ng mga tao, ay maibabangon na ba ho yung ating ekonomiya? Diba? Mataas ho talaga yung pagkonsumo ng mga Pilipino kapag Christmas season. At nagsisimula ho yung Christmas season sa Pilipinas pagpasok ho ng bare months, which is September. So ganun ho kahaba ho sa atin yung selebrasyon ng Kapaskuhan, kung kaya ganun din ho mataas din ho yung ating pagkonsumo in preparation kasi marami ho sa atin na parang traditional na dapat may bago kang gamit, dapat may mga handaan kapag nagse-celebrate ho tayo ng Kapaskuhan. Bukod pa sa tinatawag binabanggit ko ho kanina na kapag ganitong season ay nakatatanggap tayo ng 13-month pay at Christmas bonuses na nakapagpapataas din ho ng ating kapasidad na bumili, ng ating kapasidad na kumonsumo na mainam ho para sa ekonomiya. Ngayon, may babangon na ho ba tayo? Ating suriin ho at ating alamin. Pero bago ho yan, inaanyahan ko ho yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Please, pakipindot po natin yung red bubble gum dyan. Subscribe po yung ating channel. Pakilike na rin po at the same time, pakipindot ho yung notification bell. Bago ho ako magpatuloy din, ay samantalahin ko na rin ho yung pagkakataon na i-promote ho yung mga negosyo ng aking mga kaibigan na pilit na isinasalba ho ito maging sa panahon ng krisis. Sabi nga ho ng aking kaibigan na si Pastor Jackson
Bakabak ng United Church of Christ of the Philippines at guro ho ng Quezon City Science High School ay patuloy silang nagsusumikap na mapalagot may pagpatuloy ang paikot na daloy ng salapi sa ekonomiya. Yung mismong paggasta ho kasi natin, yung pagbili, ay nakakatulong ho para ibangon. Kasi patuloy na umiikot ho yung daloy ng pera mula sa pagkonsumo, sa paglikha ng produkto, o nagiging nyo ng kita para magagamit ulit sa pagkonsumo ng mga tao. So sa ngayon ho ay inaanyayahan ko ho kayo na dalawin yung kanyang King and Queen Tea, Bagong Pag-asa Quezon City branch, yung kanyang page ho. By the way, ito ho ay nasa likod lang ho ng SM North EDSA. Kung malapit po kayo doon ay tangkilikin po natin. Hindi lang po sila ang tinutulungan ninyo, tinutulungan din ho ninyo yung kanilang mga empleyado, tinutulungan din ho ninyo ang ating mga sarili kasi ibig sabihin pinapataikot ho natin yung daloy ng ating ekonomiya. Kasama din ho dyan, inimbitahan ko ho kayo na bisitahin ho ang Facebook page ng isa ko pa rin kaibigan na nagsasagawa ko ng direct selling. Siya po ay isang OFW, si Miss Lilibet Sumaling Kabungkal. Meron ho siyang Tita Lilis Merchandise. Pakidalaw ho yung kanyang Facebook page. So pakilike. At the same time, kung meron ho kayong kailangan, so sila ho ay nagdi-deliver kahit sa bahagi ho ng Pilipinas. So nagsisimula ho yung kanyang Ascenso Starter Kit sa 1,000 pesos to 62. Sabi niya nga ho, tuloy-tuloy lang din ho sila kahit pa isa-isa ho yung beta. Ang mahalaga lang naman ho talaga ay patuloy ho nating pinasisigla yung ekonomiya. Kahit ho maliit yung kita, mahalaga patuloy ho na tumatakbo ho yung ekonomiya. Ngayon tanong, makakabangon na ho ba tayo? Sabi ng Bloomberg, economic activity has started to recover in third quarter. Bakit? With the reopening of the economy. Kasi mula ho sa ECQ, MECQ, GCQ, marami na ho yung muli ay pinayagang mag-operate yung mga negosyo. Katunayan nitong September 1, ay pinayagan na rin ho sa wakas yung mga gyms, yung mga tutorial center at grooming services, yung mga spa ho natin, that they may resume operation on September 1. So, nung kahapon ho. So, maganda ho ito para sa ekonomiya kasi at least unti-unti ibinabangon na ho natin mula doon sa kawalan ng operation nila. Diba? At ibig sabihin, nawalan ho ng kita. Bagamat may limitado pa rin ho yung mga kliyente, pero ang mahalaga ho ay nagsisimula ho na ho yung negosyo. Ganun pa man, sabi ho ni Alex Holmes, isang capital economics analyst, sinasabi niya, medyo mahirap ito. Sinasabi niya kasi mayroon pa rin ho tayong kabiguan na makontain yung virus. Katunayan, sabi niya, napakataas pa rin ng ating coronavirus cases. Sa ngayon ay as of September 1, nasa 224,264 pa po ito. Yung new confirmed cases natin daily ay nasa pagitan ho ng 2,000 to 6,000. So medyo malaki ho ito na bilang pa. Hindi pa rin ho natin napaplatin yung curve, hindi pa rin ho natin nasasawata ho yung paglaganap ng virus. Ang nagagawa lang ho natin ngayon, at least hindi ho ito lumagpas, hindi ito lumalagpas ho yung bilang doon sa kapasidad ho natin ng ating healthcare system na alagaan ho yung mga nagkakasakit. Pero lagpas ho dyan, still nananatili ho na mataas ho yung coronavirus cases natin. At dahil nga mataas yung coronavirus cases natin, sabi ni Alex Holmes, nananatili ho yung continued restrictions to movement. Katunayan, mula ECQ to MECQ to GCQ, ibinalik ho yung National Capital Region at mapang makarating probinsya na ho natin na mataas yung infected virus sa MECQ. Nitong nakaraang linggo lang ho din ulit tayo nakabalik into GCQ. So sinasabi niya hanggat hindi ho natin nasisiguro at itong usapin ng containment ng virus, sinasabi niya mananatili na ang ating ekonomiya ay magiging isa sa pinakamabagal na makarecover sa Southeast Asia. At sabi niya, katunayan, ang Metro Manila retains GCQ status, Iligan City to be placed under stricter MECQ at iba pa. So, ano pa rin ho talaga. Pero sabi ko nga, wala talaga tayong magagawa. Kahit na hindi pa ho natin nasasawata, hindi naman ho pwedeng tumigil na ho yung ating buhay. Kasi hindi naman ho, parang may sasalba nga ho tayo sa COVID-19, pero baka naman marami ho talaga yung magugutom naman at mamamatay ng dahil sa gutom. So kinakailangan natin balanse, no? Kalusugan at kabuhayan. Hindi ho pwedeng mamili ho sa dalawa. Dapat ito ay kinakailangan manatiling balanse. Anyway, kinakailangan lang din ho talaga nating siguraduhin na sumusunod ho tayo sa mga health protocols, social distancing, naka-face mask, naka-face shield, para masiguro ho na
maproteksyonan ng ating sarili laban sa sakit. At the same time, ay binubuhay ho natin yung ating ekonomiya. Katunayan, ang gobyerno ay may mga economic stimulus na ipapatupad. Yung Bayanihan 1, kung saan ay nagbigay ng social remuneration program ho sa 18 million families. Meron uli din hong Bayanihan 2, na kung saan ay aprobado na ho ng House of Representatives at ng Senado. Medyo magkaiba lang din ho kanilang version. Pero tulad ng pero may puna ho dyan, yung Ibon Foundation, sabi niya masyado hong maliit na halaga yung allotment. Kasi 140 billion ho doon sa version ho ng Senado, 162 billion naman ho sa version ng Kongreso. Yung alokasyon ho para ho bilang economic stimulus. Pangalawa, ang focus na rin ho ng Bayanihan 2 ay pautang, subsidy at grants, at hindi na ho pagbibigay ng ayuda sa anyo ng cash aid na tulad ho ng social remuneration program. So sa ating mga mamamayan, sa ilalim ho ng Bayanihan 2, wala na ho tayong aasahan na social remuneration program. Medyo nakakalungkot ito ayon sa ekonomistang si J.C. Punong Bayan, kasi sabi niya, Filipinos are in misery, then but why is Duterte slashing the economic aid? Kasi malaga ho talaga. Kasi sa ngayon, ang isang susi para pasiglahin yung ating ekonomiya ay ang bigyan natin ng kapasidad ng tao na makabili. So sinasabi niya, kahit buksan pa natin yung ekonomiya natin, buksan na yung mall, na pwede pumunta ang mga tao, madali na yung kanilang paggalaw, pero nananatili na problema ay yung kapasidad ng tao na bumili. Kung wala silang kapasidad na bumili, natuloy na babagal at magiging matumal yung takbo ng ekonomiya. Tatandaan, sinasabi ni J.C. Punong Bayan, mahalaga ho yung pagkonsumo. Gaya ho ng ipinaliwanag ko sa inyo kanina. Kasi kung mataas yung pagkonsumo, magiging masigla yung ekonomiya, magiging malaki ho yung kita ng mga negosyante, magiging malaki din ho yung kita ng mga manggagawa, therefore meron silang kapasidad na bumili, therefore babalik ho sa ekonomiya. So paikot-ikot ho yan. Kung mahina at mabagal yung pagkonsumo, wala hong dahilan para mag-produce ng mga produkto ang mga negosyante, ng produkto at serbisyo ang mga negosyante. Kaya mahalaga ho yung consumption spending. Ganun pa man, naintindihan natin yung gobyerno kung bakit wala na rin ho siyang pang-ayuda. Kasi sa totoo lang, sinasabi nga ho na malaki na rin ho yung kanyang budget deficit. Nasa 562 billion pesos na ho yung ating budget deficit ng gobyerno mula pa lang ho yan ng January to May 2020. Malapit-lapit na ho yan doon sa 660 billion na naging budget deficit, total budget deficit ng taong 2019. Pero ito ho, January to March pa lang. Nabubuhay na nga lang din ho tayo ng dahil sa pangungutang. Sa totoo lang, ay mula doon sa 7.8 trillion pesos ng first quarter ng 2020, ay nasa 8.9 trillion pesos na ho ito ng Mayo. At nitong pagpasok ko ng July, nasa 9.1 trillion pesos. At tinatantya ho na pagpasok ng bago matapos ang taon ay nasa 10 trilyong piso na ho yung ating pagkakautang. So medyo mahirap na ho ito. Kasi habang lumalaki yung utang, lumalaki din ho yung ating babayaran sa mga susunod na panahon, lalaki din ho yung ating babayarang interest. Pero sa ngayon, ay kailangan natin ito para maisalba ho yung ating ekonomiya. Ngayon, umaasa na lang din ho tayo at manalangin na dahil nga bare months na, makatanggap pa rin ang lahat ng mandated 13-month pay at ng Christmas bonuses nang sa gayon ho, maging masigla ho yung ekonomiya kasi mas may kapasidad ho yung tao na bumili. Sinabi ko nga ho ay mas sisigla ho yung ekonomiya. Patuloy ho tayong manalangin. Yun ho ay kung hindi ho tayo kasama sa mga nawalan ho ng trabaho ngayong panahon ng krisis na kung saan, batay nga ho sa survey ng SWS, lumalabas ho na isa sa bawat dalawang Pilipino adults ang walang trabaho ho nitong July 2020. So medyo mahirap ho kasi yung 13-month pay ho, depende ho kung mayroon ho tayong trabaho. So bagamat ito ho ay mandated ng batas, sabi ko nga kanina, magkakaroon ka lang ho niyan kung mayroon kang trabaho. So tingnan ho natin. Sa ngayon ay nanatili ho na malaking problema pa rin ho natin yung containment ho ng COVID-19 pandemic. Mahalaga ho na makipagtulungan ho tayo sa gobyerno, siguraduhin na sumusunod ho tayo sa mga health protocols at iba pa, siguraduhin malakas yung ating pangangatawan para palakasin ho yung ating resistensya laban sa sakit. Mahalaga din ho, ulitin ho, gaya ng binanggit ko ho nung nakaraan sa ating nagdaang episode sa dahilan, epekto at implikasyon ho ng naging pagsadsad ho ng ating ekonomiya. Nung nakarang episode, nilalagay ko ho sa
details ho yung link para dun sa mga hindi ho nakapanood ay mapanood ito, ay mahalaga hong bahagi na gagampanan ho dito ng pagsasalba ng ating ekonomiya ay ang ating gobyerno. Particularly, kinakailangang tumaas ho yung kumpiyansa ng mamamayan sa kanyang gobyerno na meron ho itong plano, na meron ho itong gagawin at ginagawa para i-contain yung coronavirus, at the same time ay isalba ho yung ating ekonomiya. Malaking bahagi ho yung kumpiyansa na yan ay nasa effort na ng ating pamahalaan. Ganun pa man, ay patuloy ho tayo nananalag at ipanalangin ho na yung ating mga opisyal ng pamahalaan ay patuloy ho na ginagawa at nagsusumikap para sa pagbabangon ho ng ating ekonomiya at maalpasan ho natin yung COVID-19 pandemic. Sa dulo ay pangunahing aasahan pa rin natin ay ang ating mga sarili. At sabi ko nga ho kanina, gaya ng binabanggit nila Pastor, kung lahat ho tayo ay patuloy na magsusumikap na ipagpatuloy ang ating mga negosyo, ipagpatuloy ang ating ginagawa at patuloy na paikutin yung daloy ng ekonomiya, ay hindi ho malabo na hindi makabangon ang ating kabuhayan. So kakayanin natin ito. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Huwag po natin kalimutan na subscribe ho ang aking channel, like, at the same time ay pindutin ho yung notification bell. Takits uli ho tayo sa susunod na episode. Mabuhay at maraming salamat po sa inyong lahat.